So, ang ating pong message today is called, Train Your Mind to Remember God. Ayan. Napakaganda po itong message na once again na binigay sa atin ng Lord. Naniniwala po ako na talagang kailangan ng soul natin ito. And the idea of remembering God, remembering Him sa mind natin, recalling His works and character, and living accordingly is a massive and central theme that appears 100 times in the Bible. Church, alam niyo po ba na ang ating mind is the battlefield? Battlefield dito nagsisimula yung mga anxieties, dito nagsisimula yung mga worries, fear, di ba? And kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, where has your mind been this week? Ano ba yung laman ng isip natin itong nakalipas na linggo or even today? Nasaan ba yung mind natin lumilipad? Ano ba ang laman ng isip natin? Yan ba ay punong-puno ng fear, punong-puno ng worries, or lagi na lang nating nire-rehearse yung mga difficult situations na na-experience natin? O kahapon pa lang nandun na yung fear ng paparating na bagyo. Di ba? Nasa mind po natin kasi lahat yon. So, hindi lamang yung mind natin yung preoccupied ng mga worries, ng mga fears. Preoccupied din ito ng mga to-do list natin, di ba? In the Bible, the Apostle Paul, in his letter to the Romans, gives us a profound and challenging command. This is a command actually. Sabi po in Book of Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Kasi mga kapatid, church, our mind is a battlefield. Nandito po talaga, di ba? Kaya nga, nandyan yung overthinking, di ba? Nandyan yung mga worries, and the world, the flesh, and the enemy are constantly fighting for its territory. Di ba? Hindi tuloy, yung mind natin talagang preoccupied eh. Tama po ba? Nakakasunod ba kayo? Tama ba na ang mind natin is a battlefield? Yung, di ba, niisip natin, nagwo-worry tayo kung ano nang meron bukas, ano mangyayari bukas, even mamaya, ano na kaya tanghalian namin. Diba? So, yung mind talaga natin, battlefield. The flesh, the enemy, and the world fighting for its territory. So, they want to fill it with anxiety, diba? Pride, lust, or even with bitterness. But God calls us to something different. He calls us to train our minds to remember Him. At yun po yung pag-uusapan natin today. To train our minds to remember Him. And it's about a conscious, church, it's about a conscious, daily, moment-by-moment training way of life. Ibig sabihin, it must be a lifestyle. Okay, yung mind natin, tinitrain natin in always remembering God. Especially sa mga ganitong situations. Diba? Grabe, all over the news talaga, yung nangyari sa Cebu, di ba? All over the news, yan nga, yung paparating na super typhoon, yung mind talaga natin, anxious. So, when we say training our minds to remember God, it's about a conscious, daily, daily, deliberate, intentional. It's about a conscious, daily, moment-by-moment training way of life. So, think of a building a muscle. Yung mga nag-gym, di ba? Meron ba mga nag-gym dito? Meron ba? Oh. Amen. Alam niyo yung mga bodybuilders, yan. Siyempre, hindi naman titigas ang muscle mo sa isang punta mo lang sa gym. 'Di ba? Minsan nga, 'di ba, pupunta ng gym, ang iniisip sino yung kakwentuhan doon eh. Amen.
May kilala akong ganun So, you don't get strong by lifting a weight once. You get strong through repetition and through discipline. So in the same way, we train our minds for godliness. Hindi natin mapapatigas yung muscle natin ng isang puntahan lang sa gym. Dapat discipline and repetition. Ganon din po yung dapat natin gawin deliberately, intentionally, na ititrain natin yung mind natin, always remembering the Lord. So, paano ba natin to gagawin? First, the Bible gives us a clear two-part exercise. Okay, church, kailangan matutunan natin ito mabuti. First, again, sabi ko nga po sa inyo kanina, we must intentionally fill our minds with truth. Diba? Yun ang gusto ng Lord Dapat yung mind natin punong-puno yan ng truths, hindi yan punong-puno ng mga worries, ng mga fears. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Okay, so when we say na dapat yung mind natin ay punong-puno ng truth, alam naman natin the word of God, yun yung truth. Diba? Yung mga nakikita natin sa paligid natin, facts lang yan. Hindi yan yung truth. Ano ba yung sinasabi ng word? Yun yung katotohanan. So dapat daw yung mind natin punong-puno yan ng word of God. Let the word of Christ dwell in you richly. Well, to illustrate this, of course, you cannot remember what you do not know. Tama? If your mind is empty of Scripture, walang ipapaalala ang Holy Spirit. So dapat yung mind natin, punong-puno yan ng katotohanan, punong-puno yan ng salita ng Diyos. And it will be filled with something else kung empty ng Scripture yung mind natin. Sabi ko nga po sa inyo, the world, the flesh, even the enemy, nag-aagawan sila kung kaninong territory yung mind natin. So dapat talaga, church, punuin natin ng truth, ng katotohanan yung mind natin, ng Scripture, ng Word of God. Or else, it will be filled with something else. So, ang gagawin natin, we start our day with the Word. Diba? Kaya nga nagdi-devotion tayo pagising natin sa umaga, we meditate the Word, and then, syempre, let God's truth be the first voice na naririnig natin. Kaya lang kasi ang nangyayari, I don't know, kung meron sa inyo ditong guilty, pag mulat ng mata niya, cellphone ka agad yung titingnan kung may message, di ba? Titingnan kung may mga nag-like doon sa post niya, di ba? Pagka nabasa mo, bad news na kaagad yung umaga mo. So dapat, let God's truth be the first voice you hear. So it can echo in your mind sa buong araw. Yun po yung yun yung sinasabi natin na we must intentionally fill our minds with truth. Okay? And next is, we must practice turning our thoughts Godward in prayer. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Okay. Now, ang ibig sabihin po nitong pray without ceasing, this doesn't mean being on your knees 24/7. It means developing a constant running conversation with God. So, when you feel anxiety rising, ito na yung sign Di ba sabi nyo, naalala nyo sinabi ko last time, pag meron ka ng nararamdaman na mga fear, worries, anxieties, ito na yung sign that you need to pray. Amen? Train your mind to remember God and turn it into a prayer. Dapat tinitrain natin yung sarili natin, mga kapatid. We must practice turning our thoughts Godward in prayer. Di ba? Intentional talaga, mga kapatid. So, when you pray, pag nakita mo, beautiful sunrise, Lord, thank you. Di ba? Pagka may pagkain sa harapan mo, Lord, thank you. Di ba? 2 weeks before narinig natin message about worship, sabi natin worship actually is, the heart of worship is thanksgiving. So gustong-gusto kasi naririnig ng Panginoon na tayo po ay nagpapasalamat. So we must train, we must practice yung sarili natin into prayer.
Yung pray without ceasing, it doesn't mean na wala ka nang gagawin sa maghapon kundi manalangin. No, yung pagkakataon na you remember God sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, and you thank Him. Okay, so you train your mind in prayer by thanking God. So this is the training. The deliberate act of replacing the world's noise, the world's problems with God's presence. Kasi po, a mind trained to remember God is a mind at peace. Alam ko na experience nyo po yun. Di ba? Pagka kahit ano yung pinagdadaanan mo, gaano man kalaki ang problema na yan, ano man yung mga nagbabadya na mga bagyo na yan, pero once na naalala mo na ang Diyos, nagkakaroon ka na ng peace. It's a mind filled with hope. It's a mind that sees His hand in the ordinary and finds strength in the struggle. Kasi po, ang mind natin is a sanctuary. And at the same time, it's a battlefield. At wag natin hayaan na yung mind natin ay punuin ng rubbish, di ba, ng trash ng enemy. So, kaya talaga, church, kailangan talaga, wise tayo. Kaya talagang, we must ask the Lord for wisdom araw-araw. Maya't maya, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon in order for Him to bless us yung good decisions, good choices, di ba? So, now, napansin nyo ba, sa panahon ngayon, sa sarili mo na lang, napansin mo ba na parang patindi ng patindi yung problema? Parang yung problema mo ngayon, parang hindi ko naman to na-encounter dati. Parang yung bagyo, di ba? Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, nung mga bata kami, signal number 3 lang, talagang nandun na yung worry, nandun na yung fear. Di ba? Pero ngayon, signal number 5, dito ba sa atin sa Luzon, naka-experience na ba tayo ng signal number 5? Hindi pa, no? Hindi pa. I'm praying talaga na, lalo na, sabi ko, Lord, kung ito namang ulan na to ay talaga namang may maitutulong to sa planet Earth, kung paulanin mo man, pagsambahin mo muna kami. Di ba? Wala naman kami makagawa. He is in control of everything. Pero Lord, baka pwedeng lusawin mo na lang yan at hindi na makapinsala itong bagyo na to. Amen? So, kaya napansin mo, parang yung panahon natin ngayon, pahirap ng pahirap, sabi nila, mas matindi kesa noon, di ba? So, tapos, wala ka pang alam na paraan at magawa para masolusyonan yung mga kasalukuyan mong problema. And I believe, church, itong message na binibigay sa atin ng Lord today could be the starting point. Kailangan muna nating i-address yung ating soul. Kasi when we talk about our soul, di ba, yan yung seatbed ng ating mind, will, and emotions. Yun tayo di ba? So, kailangan talaga, anuman yung pinagdadaanan natin, gaano man katindi ang problema. Sabi nga kanina, di ba, kung meron mga the big one o U1, meron naman tayong the great one. Di ba? So, remembering God is an excellent training that gets to the heart of a major theme in the Bible. Talagang pag binasa mo talaga ang Bible from Old to New Testament, yan talaga yung major theme na ipinapaalala talaga ng word, talaga na always remember the Lord your God. This idea of remembering God is training your mind. Church, ito yung idea, tinitrain natin yung mind natin, di ba? Papalitan natin the noise of this world in His presence. Okay, tinitrain mo yung mind mo, recalling. Nire-recall mo, katulad mamaya nung mababanggit natin si David, di ba? Nire-recall mo yung mga ginawa ng Panginoon. Nakaranas ka ng mga miracles, nakaranas ka ng healing, meron ka mga references, di ba? Nire-recall mo yon. Nire-recall mo yung character ng Lord, di ba? There's a God who loves me. Di ba? Nire-recall mo lagi yun And living accordingly is a massive and central theme that appears hundreds of times sa Bible. Ito talagang idea talaga ng Bible Now, i-break down natin, tingnan natin. Yung praise na remember God, 'di ba? In Book of Ecclesiastes, chapter 12 verse 1,
sabi dito, remember now your Creator. So the phrase, remember God, ito dito, sabi dito, remember now your Creator in the days of your youth, before difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Ito pong single verse na to is so powerful. It's a command. Again, it's a command. Okay? To keep God at the center of one's life before old age and hardship make it difficult. So sabi nga nun, alalahanin mo ang Diyos. Diba? Mas mainam nga ngayon na maayos pa yung kalagayan natin. Alalahanin mo na ang Diyos. Kasi dadating talaga ang panahon that times will become difficult. Kaya sabi ko sa inyo kanina, napansin ninyo, parang yung panahon natin ngayon, talaga nag-iba. Pamahal ng pamahal yung bilihin, di ba? Pahirap ng pahirap yung buhay, di ba? Hindi kagaya nung dati, parang ang dali lang kumita ng pagkakitaan, pero ngayon parang ang hirap, di ba? Parang love grows cold, di ba? Yan sabi ng Bible eh. Di ba? So pahirap ng pahirap. So itong single verse na to mga kapatid, this is a powerful command. It's a command. Wala ka mababasa dito na sinabi dito na please remember your Creator. No. It's a command to remember our Creator before the hardship make it difficult. So, the idea of remember the Lord your God is a foundational command, especially in the Old Testament. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pag binasa mo yung Bible, talagang ito yung central theme eh. Di ba? That we must always remember our Creator. We must always remember the Lord, our God. So, itong idea na to is a foundational command. Yun yung dapat pagising mo sa umaga, in every step you make, talagang conscious, aware ka of God's presence. Dapat lagi mong inaalala ang Panginoon in every situations ng life mo. Okay, now, in this remember the Lord your God is a foundational command, especially in the Old Testament. Open your Bible in Deuteronomy chapter 8:18. Dito, sabi dito, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. So kung ipaparaphrase natin ito, sabi dito, lagi mong tatandaan, aalalahanin mo, na kung ano man yung tagumpay mo, kung ano man yung meron ka ngayon, hindi dahil ikaw yan. Tama ba? Remember, tandaan mo, sabi ng Lord, tandaan mo kung ano yung meron ka ngayon, meron kang lakas, meron kang tagumpay, kung ano yung meron ka ngayon, hindi ikaw ang dahilan yan. It is He, not me, not you, not us, but Him. Amen. Kasi pag hindi natin ginawang i-remember si Lord sa mga successes natin, sa mga victories natin, yayabang tayo eh. Tama ba? Ay, ako to eh. Diba? Ako to. Pastor naman, dugot pawis ko yan. Kaya ako na-achieve to, kaya ako narating ito dahil ako to eh, magaling ako eh. See? Pero hindi eh. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, you always remember that it is the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Amen. And so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. So itong praise na to mga kapatid, makikita natin to sa Bible. So many variants. It appears so many variants and alike. At least 15-20 times, primarily in Deuteronomy, in the book of Psalms, and even the prophets, na where the nation of Israel is constantly called to remember God as their deliverer, as their provider, and covenant king. So, ano ibig sabihin ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid? So, kung ito po ay command ng Diyos, even in the Old Testament time, anong ibig sabihin sa atin ngayon? Na the commands to the nation of Israel is to constantly remember God. Huwag niyong kakalimutan, sabi dito ng Bible, huwag niyong kakalimutan, ang deliverer ninyo walang iba kundi ang Diyos. Ang nagligtas sa iyo ang Diyos. Diba? Kaya ka nakarating dito dahil pinrotektahan ka ng Diyos. Kaya huwag mong kakalimutan na ang provider mo, ang Diyos. Diba? Siya ang provider.
Huwag mo rin kakalimutan na ang Diyos ang covenant king natin. When He promise, He'll fulfill. So, anong ibig sabihin nito sa atin? Well, church, in times of trouble, in times of lackness, remember God. Na-experience yun na ba yung walang-wala na, sagad na? Grabe. Di ba? Talagang ang meron ka na lang sa wallet mo, ATM na walang laman. Na-experience yun na yun? Talagang wala na, sagad na. Pero, pinaalala ng Holy Spirit sa'yo that God will provide. Tama? Di ba? Nararanasan natin yun, di ba? That's, grabe. Thank you, Lord. That's the same command. Sa bayan ng Israel, ganun din sa atin. That we must always remember God as our provider, our deliverer. Kaya, church, next number 3 is, remember in the context of God, the command to remember God's actions. Huwag nating kakalimutan. Sabi nga natin kanina, Lord, you are in control of everything. Naalala natin lagi, di ba? Na kahit na gaano pa kalaki ang bagyo na yan, mas malaki yung Diyos natin. Di ba? Remember God's actions. Remember mo yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. Remember mo yung healing na ginawa ng Panginoon. Remember mo yung provision ng Panginoon. Remember His character. Di ba? Naalala nyo ba yung pagka nalulungkot ka, pinapaalala sa'yo ng Holy Spirit yung character ng Father? That He's loving, He's caring. Di ba? So, remember His character. And tingnan natin, here are some key categories with examples. Sabi natin kanina, the word remember in the context of God, remember God's deeds and miracles. And this is very important, church. This is very important. Katulad po na sabi ko sa inyo kanina, before, the mind is a battlefield. Okay. So, dapat lagi nating inaalala that God is able. Di ba? Mahirap ang sitwasyon, pero merong Diyos is able. Di ba? Dapat inaalala natin yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang devil, i-feel niya yung minds natin, kasi yung battlefield yan eh. I-feel niya yung minds natin constantly ng mga ipapaalala niya sa atin. Imbis na alalahanin natin yung mga ginawa ng Diyos, ipapaalala ng devil sa atin yung mga mistakes natin. Tama ba? Ipapaalala niya sa atin yung mga failures natin. Ipapaalala niya sa atin yung mga sin natin. But train yourself to remember the victory of the past. Church, lagi mong alalahanin, kahit na pinapaalala sa iyo ng devil, sabi ko nga, di ba, every time na pinapaalala ng devil sa iyo yung past mo, past mistakes, yung mga kasalanan mo, pinapaalala sa iyo, which pinatawad na tayo ng Panginoon, paalala mo rin doon sa devil. Kasi pinapaalala niya yung past mo eh. Di paalala mo sa devil yung future niya. Ano yung future ni devil? Sabi ng Bible, di ba? Kasama siyang susunugin doon sa impyerno. Nagagawa niyo ba yon? Hoy, pag pinapaalala ng devil yung past mo, di ba? Ganun ginawa mo dati, ganun. So nagkakaroon ng guilt, di ba? Shame. So, pero hindi, pinatawad na ako ng Panginoon eh. I have repented. So paalala mo kay devil, sige devil, ayaw mo akong tigilan na, papaalala ko rin sa'yo, susunugin ka sa impyerno. Walang nagpapaalala kay devil noon. Pero it's biblical. Tama ba? Sunugin siya doon. So, church, itong remembering the victory of the past, ito yung ginawa ni David eh. Instead na matakot siya kay Goliath, he rehearsed the victory of the past. In 1 Samuel chapter 17:37, di ba? Nung kausap niya na si Haring Saul, kasi kita ni Haring Saul, he was just a boy. Di ba? A rugged, handsome boy, sabi ng Bible. Tapos, nagpe-present siya na labanan si Goliath. Pero hindi siya natakot kay Goliath eh. Sabi dito sa verse 37, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hands of this Philistine. So, sa atin today, para bang sinasabi natin na, Lord, kung sinagot mo nga yung prayer ko noon, kung sinolve mo nga yung problema ko last month, kaya mo rin isolve ngayon. Tama?
Yung Diyos na nagpagaling sa akin noon, kaya niya rin akong pagalingin ngayon. Amen? The God provides. The God heals. Yun yung dapat nire-remember natin eh. Hindi yung kung ano-ano, nag-overthinking tayo. Kasi alam niyo po ba, maraming mga tao talaga na depressed because of overthinking, because yung sa mind nga is preoccupied na mga worries. Do you agree? Kaya yung command talaga ng Lord talaga is remember Him. Yun yung antidote, mga kapatid. Kaya sabi dito imbis na isipin ni David na ang laking problema nito, di ba? Goliath eh. Can you imagine na si Goliath nasa harapan ni David? Nakikita niya? Kung siguro tayo, sa panahon natin, nakikita natin, napakalaking bagyo nito. Grabe yung bagyo, halos cover yung buong Pilipinas. Tama? Nakita niyo ba sa news? Yung bagyo, halos cover niya yung buong Pilipinas. Parang Goliath to, napakalaki nito. Pero hindi eh. Hindi natakot si David. Ang sabi niya, hindi eh. Mas malaki yung Diyos ko dito kay Goliath eh. Amen? Amen ba? Palakpakan nga natin si Lord. At kung papaano niya ako niligtas noon sa mga lions, sa mga bear, kung papaano ako pinag-ingatan ng Panginoon noon, kaya niya rin akong ingatan ngayon. Kung si Lord nag-provide sa akin noon, magpo-provide ulit siya sa akin ngayon, magpo-provide siya sa akin bukas. Amen? Alam niyo po, ang bayan ng Israel, they're constantly told to remember what God did for them. Diba, pag binasa mo yung book of Exodus, ang laging sinasabi ng Panginoon, alalahanin ninyo lagi kung ano yung ginawa ng Diyos sa inyo because yun yung magiging reference ninyo. Diba, pag nagpe-fellowship tayo, like yung sinasabi sa inyo, alalahanin ninyo kasi reference mo yan. Kung pinagaling ka ng Lord noon, kaya ka rin pagalingin ngayon. Diba? Kung yung pangangailangan mo pinrovide ng Lord noon, po-provide niya din ngayon. So ganun din po ang bayan ng Israel. Constantly told to remember what God did for them. Tingnan ninyo, in Deuteronomy 7:18, sabi dito, but you shall remember what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. Diba? So, meron talagang in remembrance. Yun yung motivation natin. Ano man yung pinagdadaanan natin, hinaharap natin at sa darating pambukas, church, ito yung command ng Lord eh. May reference ka. May reference ka. Imposibleng wala. Meron ba ditong kahit isang tao dito na hindi sinagot ng Lord yung prayer niya? Meron ba? Lahat tayo, di ba? May prayer tayo sinagot ng Lord. Tama? So, reference mo yan. Remember mo yan to the coming days. Na, sinagot nga ng Lord yung prayer ko nun, imposible nga yun eh. E di kaya niya ulit sagutin yung prayer ko ngayon. Tama. So, church, sabi dito in Deuteronomy 7:18, you shall remember what the Lord your God did. Dito, in this context, to Pharaoh and to all Egypt. In 1 Chronicles chapter 16, verse 12, remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. Diba? Kasi pag sinabing miracle, walang ibang pwede may gumawa nito, kundi Diyos lang eh. Diba? Miracle nga eh. And next is, remembering God's covenant. Alam nyo, kung tayo ay kinocommand ng Panginoon to remember Him, siya rin naman, faithful din naman siya in remembering His covenants. You remember it yung in Genesis chapter 9, verses 15 to 16. Di ba? Nakakita na ba kayo ng rainbow? Nakita na kayo ng rainbow. Sabi dito sa Genesis 9:15-16, God says, I will remember my covenant. Whenever the rainbow appears, I will remember the everlasting covenant. So ano yung covenant dito? Ano yung promise? Diba? Ng Lord sa tao. Yung rainbow, this is a biblical promise from God to Noah and his family. Alam naman natin kung ano yung nangyari during the time of Noah. There was a great flood. Diba? So, iba yung flood ngayon. Kasi flood control yan eh. Okay? Noon pa lang talaga, no? May... And, wala tuloy ako. Naalala ko yung mga contractor eh. So, dito,
yung rainbow, pangako ito ng Diyos that He will never again destroy the earth with a worldwide flood. Kaya pag may nakikita kayong rainbow, maalala ninyo yung covenant ng Lord sa tao. Na hindi niya na muling, tawag sa ganon, hindi na ulit, yung mundo ay hindi na ulit babahain na parang yun na magiging dahilan ng kamatayan ng maraming tao. So, the rainbow serves as the sign of this covenant, a perpetual reminder of God's commitment to His creations and His promise of mercy, grace, and faithfulness. Amen? Kaya every time makakita, di ba? Tuwan-tuwa tayo pag nakakita tayo ng rainbow. Nung bata kami, halos hanapin namin yung dulo kasi may treasure daw dun eh. Alam niyo, bata tayo, no? Ewan ko lang yung mga kabataan ngayon kung nabot niyo yun. Ayun, tinan mo, may ano na, oh. May ano tawag dyan? Ano yun? NDRRMC ba yan? Ang tunog na yan. So, see? Di ba? No. So, ngayon, speaking of, ng mga remembering God or train your mind to remember God, the ultimate act of remembrance is the communion. By the way, i-promote ko na rin po. Join us every first Sunday of the month, first Sunday, and please come before 9 a.m. Join us sa communion. Okay? Nagkakaroon po tayo ng communion dito sa church. Kaya nag-all white tayo pag first Sunday of the month. Join us sa communion. Kasi the ultimate act of remembrance is communion. In the New Testament, the primary act of remembrance is tied to Jesus' sacrifice. Diba? Kaya anong sabi ng Luke 22:19? And He took bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." So, that's the ultimate act of remembrance. Yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Yung that night, that communion, in remembrance of Jesus' sacrifice and victory. So, every time na nakikita mo yung cross, naalala mo yung ginawa ni Jesus. Hindi lang yung death, yung life niya binigay niya sa atin, but the victory. Di ba? Yung victory ng cross. Sabi nga, di ba, forgetting not the benefits. Yung kamatayan ni Jesus, it covers everything. So, i-remember natin yon. And that's the ultimate act of remembrance, the communion. So, this remembrance, does not just simply recalling a past event. Pag sinabi natin remembrance, hindi lang yung inalala mo lang, yung nakalipas, yung nakaraan. It means to make past event powerfully and effectively present again. Okay? So, ibig sabihin, yung nakaraan na yon, nagiging buhay ulit yun sa atin ngayon. So, it means remembering all the victory sa cross and all the commands of Jesus Christ. Now, ito, trivia lang para doon sa hindi nakakaalam. So, again, speaking of in remembrance, alam nyo ba, na bago ipako si Jesus on the night, nung sila po ay nandoon sa Passover, sila po ay maghahapunan, hindi lamang yung command ng remembering God yung kanyang iniwan, kundi yung command. Anong sabi ng John 13:34? A new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples and if you love one another. So, nakita ninyo, bilang na yung araw ni Jesus, nagbibilin na siya dito. Okay, so kung maalala mo yung mga bilin ni Jesus, syempre yung taong mamamatay na nagbibilin na yan eh. Tama? Nagbibili na yan. Imagine, ito yung isa pinaka-importanting command na iniwan niya sa atin bago niya binigay yung buhay niya doon sa cross. Ano sabi niya? A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. So yung dito sa the ultimate act of remembrance, yung communion, part nitong communion na to, ibinigay niya din itong command na to. Nga lang ang problema, yung mga anak ng Diyos, sila pa yung nag-aaway-away.
Tama? So hindi na fulfill ngayon yung command ni Jesus na love one another as I have loved you. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Amen? So dapat ganun tayo. Di ba? Hindi lamang natin nire-remember the ultimate act of remembrance, yung communion, naalala din natin yung mga command niya. And live accordingly. Tama? Live accordingly. Sabi, a new command I give you, love one another. Diba? Love one another. Hindi si sister, hindi si brother yung kaaway mo. Ang kaaway natin si Satan. Amen? Pastor, kamukha kasi ni... Kaya tuloy yung anak, di ba? Siyempre, ma-attend ng Sunday school yung anak. Ganon. Pagdating sa bahay, nag-aaway si nanay at si tatay, ko talaga, demonyo ka. Sabi nung batang nagsa-Sunday school, demonyo, si tatay. Diba? Buti hindi ka kina-cast out, no? Pero, church, ito yung sinasabi natin kanina. The command of remembering God and live accordingly, di ba? Doon sa mga command ng Panginoon, isa to sa command ng Lord, love one another. Pero talagang, minsan ang hirap talaga to love the unlovable, no? Amen? Tapos, sasabihin pa ng iba, Pastor, parang, probably it seems impossible na lagi nating alalahanin ng Diyos. Parang pakiramdam nila imposible. No, it's not impossible, church. It's not impossible. It's a choice. It's a decision. Every day. Diba? Every day. Simple lang naman para malala mo ang Diyos . Sa bawat sitwasyon, alalahanin mo ang Diyos. Meron kasing word ang Panginoon sa bawat sitwasyon. Katulad nito, may paparating na super typhoon. Paano mo inaalala ang Diyos? Alalahanin mo ang promise ng Lord that I will never leave you. I will rescue you. I will protect you. Diba? Yun yung dapat lagi mong inaalala. Kaya nga sabi natin kanina, hindi mo maalala kung hindi mo alam. Kaya dapat pinupuno mo ng truth yung mind mo. Instead na punong-puno ng mga fears, ng mga worries. Diba? Kasi it's a choice. It's a choice kasi kung ano yung i-feel mo sa mind mo . Kaya nga, battlefield talaga siya. So piliin mo na lang na i-feel na lang siya ng word, ng katotohanan. Diba? You need to train your mind to remember God. Lord, alam ko, you will never leave me. Lord, alam ko na poprotektahan mo ako, Panginoon. Train your mind to remember that as often as possible so it is rooted deep in your heart. Kasi, church, ano yan remembering God is a skill. It's a practice. It's a habit that can be developed. Dinidevelop yan, church. Hindi automatic na kaya nga sabi natin, paano mo i-develop? Punuin mo ng word yung mind mo. Punuin mo ng mga noble things. Punuin mo ng katotohanan. Diba? Kasi pagka hindi mo yan pinuno ng truth, ng mga noble things, pupunuin niya ng mga fears. Pupunuin niya ng mga worries. Pupunuin niya ng mga anxieties. So it's your choice. Diba? Pero habang dine-develop mo, church, magdi-deeply rooted yan sa heart mo. Magiging practice mo na yan. Just as the musicians. Alam nyo ba na bago tumugtog ang mga ating music team dito ng Sunday, nagpa-practice sila ng Saturday. Dito, the whole day, nagpa-practice sila. The whole week, nagpa-practice pa yan, nagtitipa pa yan. Yung ating music team, di ba? Siyempre, so that they could play skillfully. And siyempre, ganun din yung mga athletes. Di ba? Yung mga athletes, ganun din, nagtitrain din sila . Lagi sila nagtitrain para ma-perfect nila yung kanilang galawan. So, church, kailangan magkaroon tayo ng regular awareness. Regular awareness, moment by moment, na ang Diyos talaga ay nandyan sa atin. That He is with us and not against us. Remind natin lagi yung sarili natin. Hindi kasi siya, you're not remembering God, you're not seeking God by experience, ha? Kasi ganun lang, gusto lang natin i-remember ang Lord pag meron tayong kailangan. Pag may naalala tayo, may kailangan ako, doon mo lang maalala ang Diyos.
Diba? Makapagsimba nga. Meron ako naalala, may nabasa ako, sabi niya, pastor, sumulat siya sa pastor eh. Sabi niya, ngayon pa lang po, sinasabihan ko na kayo kung ano yung mga Sunday na wala ako sa church. Pagka birthday ko, siyempre may lakad kami niyan, pastor. Pag holidays, tumapat ng Sunday, wala din ako niyan, pastor, kasi may lakad din kami. Diba? Pag may mga bagyo pa, so wala na, hindi na siya nakapag-church. So we're not seeking God by experience. Diba? Pag ganon, we're missing the point. Your goal is not a feeling, but a continual awareness that God is always present. Alam niyo po, ito lagi niyong naririnig sa akin. Gusto ko mas lumalim yung ating relationship sa Panginoon, yung ating pagkakakilala sa Kanya because of love and not fear. Gets nyo? Yung kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil ramdam natin na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi dahil kaya lang tayo lumapit sa Diyos dahil takot tayo sa Diyos. Well, of course, ibang usapan yung fear of the Lord. Pero, church, every time na naalala natin ang Panginoon, nagkakaroon tayo ng peace. So while the Bible commands to remember God, the command and theme to remember God at kung ano yung mga ginawa niya sa buhay natin, ito yung most frequent and critical instructions throughout the entire biblical narrative. Na it's not about passive memory. Church, listen ha. It's not about a passive memory, but an active trust. Okay, hindi lamang, sabi ni Pastor, remember God daw. Sabi ng Bible, remember God. So, naalala mo lang siya. Hindi lang basta passive memory. Church, it's an active trust. Diba? Yung sa bawat oras, sa bawat sandali, naalala mo ang pagtiwalaan ng Diyos. So, before we end, my point, mga kapatid, ang challenge natin this week is simple as start your training. Train your mind to remember God. In every situations, church, merong word ang Lord eh. Merong truth. Katulad ngayon, paano mo ngayon inaalala ang Diyos in this situation? Ito, may paparating na bagyo. Paano mo inaalala? Or natatakot na ako, baka anong mangyari? Baka magaya kami sa Cebu. Di ba? Natatakot ka, nagwo-worry ka. Naku, baka mag-brown out na lahat nang mawala ng kuryente. Hindi ako nakapag-charge ng cellphone ko. Hindi ako makapag-FB. Pero, mga kapatid, this message ngayong umaga is more than just a sermon. This is a reminder. Remind natin to remember ang Diyos. Train natin yung mind natin na siya yung laging laman ng isip natin. Kasi pag na-train natin yung mind natin, na-train natin yung sarili natin, siya yung laman ng isip natin, church, maniwala ka sa akin, ang blessing niyan ay peace. Because alam mo kung merong big U1, merong great one. Diba? Kung malaki yung bagyo, mas malaki si Lord Kung mataas ang presyo ng mga bilihin, mas mataas pa rin ang Diyos Diba? Kung dumating yung panahon na parang pakiramdam mo, nagkukulang na, alalahan mo pa rin ang Diyos that He will provide. Dumating man yung panahon na may masakit sa katawan mo, dumating yung karamdaman, alalahanin mo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen. Grabe. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, church, alalahanin mo ang Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Train mo yung sarili mo. Pastor, paano kita train? Simple lang yan. Read your Bible. Alam mo po, nung bago pa lang akong pastor, lagi ko itong sinishare sa inyo, di ba? Meron ako isang pocket book na ganyan.
Punong-puno yan punong-puno ng mga verses yon. Pagising ko sa umaga, nire-recite ko yun, binabasa ko. Yung mind ko, pinupuno ko ng word para maghapon, naalala ko, nare-remind ko yung sarili ko. Nare-remind ko na God is my strength. The joy of the Lord is my strength. That I can do all things through Christ who give me strength. That God will provide. That God will heal. Diba? Lahat nire-remind ko yung sarili ko. Diba? Parang kanta lang yan eh. Ine-LSS mo lang. Diba? Nakuha niyo yung sinasabi ko, church. Diba? Past 2 Sundays, narinig niyo about worship. Diba? It's more than a song. We offer Him more than a song. We offer our hearts. A thankful heart. Ngayon naman, sabi ko sa inyo, church, in every situation, tandaan nyo to. This will give you peace. Ito yung antidote sa soul natin. Remember God sa bawat situation. Ano ba yun? Now, paano, Pastor, gagawin ko? Ano yung kalagayan mo ngayon? Remember mo ang Lord. Ano yung sinasabi ng word do sa situation na yun? Diba? Pastor, nakakaranas po ako ng anxiety. Remember God. Ang sabi ng Lord, He will wrap you in His arms. There is a God who loves you. Remember Him that He will never leave you nor forsake you. Diba? Ganun lang yun. Re-remind mo lang laging sarili mo, Pastor, mayroong bagyong paparating. Kahit ano pa yung paparating na yan. Diba? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Ikaw at ang iyong buong sambahayanan, ang iyong pamilya. Church, kung papaano tayo iniligtas, kung papaano ang Diyos nagpagaling dati, kung papaano siya nag-provide kahapon, kaya niyang gawin sa iyo yan ngayon at kaya niyang gawin yan sa iyo bukas. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya alam niyo po, mahal natin ang Diyos, pero mas mahal tayo ng Diyos eh.